Ilang araw lamang matapos ma-trade ni Stan, sumunod agad itong Magnolia. Gio Halalon binigay na sa Northport, kapalit naman ni Zav Lucero at Abot Ratter sa Northport. Ang Hinebra hindi pa pala tapos dahil binigay pa si Sydney Onwubere pabalik sa Northport. Talagang Northport laging daungan nila. Ganyan talaga ang galawang SMC. Actually, simula pa lang po yan ang galawang SMC dahil maraming trades pa ang magaganap sa mga susunod na araw. Hinebra at Magnolia pa lang po yan. Hindi pa nga gumagalaw ang San Miguel. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Una sa lahat, ano kayang nasa isip ng Magnolia bakit binigay nila si Gio Halalon para kay Zav Lucero at tinatawag pa nga nila itong major deal? Ito na rin ang simula na pag-unload ng mga guards bilang parte ng plano pag-re-revamp. Si Gio Halalon lang naman ang kilala kong late spark dyan sa Magnolia. Siya talaga yung susi minsan ng late comeback. Iba yung dala ni Gio sa kanila kasi mas lalong bumibilis ang pace kapag nandyan siya. Kaso napansin ko lang din na bumaba ng tuluyan ang average points niya. From 15 points, naging 9.7 points na lang at 5.1 assist, 5 rebounds, 1.7 steals per game. Kung sa bagay, gaya ng lagi nating sinasabi, loaded na masyado sa backcourts ang Magnolia. Ang kapalit naman na si Zav Lucero, may swag at athletic. Alam nyo ba na nakakuha siya ng career high 29 points last 2 months? Di ikaw na, maagang gumawa ng pangalan si Lucero sa PBA, napusuan agad ng Magnolia. Siya ay nagkaka-average ng 12 points, 5.4 rebounds with matching 2 assists, 1.2 steals at 1 block per game. Di hamak na mas malawak ang kaya niyang patunayan na para bang nag-ala two-way player si Zav ngayon. Sa palagay ko din, mas okay pa sa Northport si Lucero ang kunin nila, instead na si Arvin Tolentino. Itong si Franyu tiyak na matututo kay Gio bilang point guard. Mukhang maayos naman ang trade. Punta tayo sa next trade natin pag-uusapan, nakabago-bago lang din nilabas. Sinasabi ko na nga ba na hindi rin magtatagal si Sydney Onwubere dyan sa Hinebra. Ang Hinebra pa ba? Si Sydney Onwubere nagkaka-average lamang ng 3.3 points sa buong Hinebra career niya at ang highest average niya 6.4 points per game lamang. Pero sa depensa, ayos na ayos itong si Sydney. Di ba galing Northport yan? Pumayag ang NP dahil siguro nakita nilang abilities niya nung nilipat na ito sa Hinebra. Shooter din naman siya, hindi lang masyadong ginagamit. Well, kung ikukumpara mo sa kapalitan, mas mainam pa sigurong gamitin itong si Onwubere, habang yung pinagpalit Ben Adamos na nagpakita lamang ng 12 games last season nagkaka-average ng 1.5 points per game. Duda ako na baka gagamitin lang itong pampalaman sa mga susunod na trade plans na gagawin ng Hinebra. Alam mo naman ang mga galawang SMC ngayon, desperado na talaga. Nakikita kasi nila na lumalakas ng lower teams gaya ng Rain or Shine, pati Phoenix, ganun din. Magandang hasaan dyan, lalo na sa Ross. Tapos meron pa silang dalawang first picks ngayong taon. Tiyak ako na mas mapapalaban pa ang mga big teams natin kapag nanumbalik yung dating Ross na binuo ni Coach Yeng. At tanging triangle lang ni Coach Tim ang nakapagpatumba dati sa kanila. Sa mga susunod na araw, meron pa tayong dapat abangan na trade. Hindi lang naman mula sa SMC ang gagalaw. Pero syempre, walang nakakuha sa kanilang tatlo ng kampyonato kaya panic mode agad ang SMC at gumalaw na ng medyo madelay pa. Napansin ko kasi na parang may konting binago sa main plan nila. Asahan pa natin ang ilang pagbabago sa kanilang mga roster. Anong masasabi niyo sa galawang SMC ngayon?